Okay, so let's talk about itong example natin sa function. So tinatawag natin siyang password strength of visualization. So basically ang gagawin natin dito, mag-i-input tayo ng password and ipapakita niya sa atin kung strong, weak, or moderate lang ba yung password natin. So let's proceed sa first function natin. So yung unang function natin, tinatawag natin siyang calculate strength. Kasi titignan natin yung strength ng mismong password natin. And yung function natin, meron siyang parameter na string password. So basically, string kasi words or sequence of characters yung gagamitin natin. Okay? So meron tayong evaluation dito. So meron tayong titignan kung meron bang digit yung password, kung meron bang uppercase yung password, lowercase, at kung meron bang symbol yung password natin or special character. Okay? Then meron tayong declaration ng score kasi ika-count natin yung score ng password natin. So papakita ko sa inyo yung output natin para makita nyo yung score. So ang una, magde-declare tayo ng for example, password na hello. Mapapansin niyo yung password strength score natin, 1/5 siya. So basically, meron tayong 5 evaluation dito na gagawin. No, yung una na yan, dapat lowercase. Kaya may 1 yung password natin kasi yung password contain siya ng lowercase. Pero, yun lang. So, ibig sabihin, kung 1/5 siya, weak password yung meron tayo. Okay. So, bakit nga ba 5? Paano naging 5 yon? So, eto yung 5 na yon. So, yung first dapat yung password natin ay greater than equal to 8. So, pumasa ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. So, hindi siya pumasa sa first evaluation natin. Meron ba siyang digit? Wala. May upper ba siya? Wala. May lower ba siya? Yes. Meron tayong lowercase which is yung password natin. So, 1 na yon. Then, meron ba siyang special characters or symbol? Wala. So, bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5. So, out of 5, 1 lang yung score natin. Yung small letter lang. Kaya yung password natin ay weak siya. Okay, so yun yung evaluation natin. Kaya meron tayong score dito. Ngayon, meron tayong for loop dito. Ang purpose ng for loop, guys, is of course to check yung per character ng words natin. Okay, so let's say for example, 'di ba, ang in-input ng user natin is hello. Yan. So, alam naman natin na kapag gumamit tayo ng sequence of character at yung mga datas natin nasa-save sila sa index, sa RAM natin, 'di ba? So, it always starts sa 0, 1, 2, 3, and 4. Okay. So, sa for loop natin, nag-start tayo sa 0. So, 0 is H. Okay, so magpa-plus 1 ka using yung incrementation, 1 E, then 2 L, 3 L, 4 O for hello. Okay? So ngayon, meron tayong password. Papansin nyo, meron tayong ginamit na .length. Ang method na yan, guys, ay built-in po siya sa C++. Ibig sabihin, kapag tinawag mo siya, automatic kukunin niya yung haba or yung length ng password natin or ng sequence of characters natin or ng words natin. Okay? So, yun yung trabaho ng length natin. Kukunin niya gaano siya kahaba. Okay? So, dito mapapansin nyo, nag-declare tayo ng variable na ch. Short for character. And then, in-equal natin siya. Remember, kapag equal, assigning of values. In-equal natin siya kay password. So, si password, no, manggagaling siya dito sa ibaba sa main function natin. Then, meron siyang I dito. Ano kaya yung purpose ng I? Ito yung I natin. And then, naka-equal siya sa 0. So, yung 0 is H. So, kung 0 yung first value, naka-equal tayo kay CH, ibig sabihin, itong H na to, pinapasa natin kay CH. Kasi tinawag natin yung password eh. So, pinasa natin kay CH. Anong gagawin ni CH ngayon? I-check ni CH kung meron bang digit. Kapag meron niyang digit, i-true mo.
Pero yung hello wala naman, eh. So, hindi naman 'to digit. So, false ngayon. Next, imo-move niya tayo dito. Okay? So, upper. Ang H ba natin ay upper siya? Hindi. So, kung upper man yan, ito true niya. Lower ba yan? So, lower yung H natin. So, true. So, i-set natin siya into true. Kapag meron ba siyang special characters, since ang hello ay yung H natin, hindi naman special characters, so ifo-false natin yan. Automatic false yan kasi wala naman sa evaluation natin. So, yun yung purpose bakit pinapasa natin kay CH yung mga characters ng password. To check kung may digit, upper, lower, or special character ba siya. Continuous yan hanggang sa maubos natin yung index sa for loop at makuha natin yung mga sizes. Yung pinaka-last size. Pinaka-last character sa password natin. Okay? So, after nun, doon na papasok yung evaluation natin. Titingnan niya kung ang password natin greater than equal ba siya sa 8. Kung greater than equal yan sa 8, mag-a-add tayo sa score, which is eto ngang ipinakita ko sa inyo. Pero since hindi naman siya greater than or equal sa 8, so wala tayong i-a-add, no? So wala kang ipa-plus, so 0 pa rin ang score. Has digit, wala ka rin may add. Has upper, wala ka rin ma-add. Has lower. So meron kang 1 ngayon dito, which is eto na nga yung 1 natin. And then meron ba siyang symbol yung hello? Wala, so 0, kaya 1/5 ang score natin. Then, yun na, i-return natin yung score sa function natin. Para kapag tinawag natin siya dito sa main function, ito siya, int score, calculate strength, and then yung password. So, si password, nakuha na niya yung score, which is 1 nga. So, dito siya maipapasa ngayon. Okay, so ito kasi manggagaling yung datas natin. Okay, so next. So, nakuha na natin yung score. Let's say naman, ipapakita naman natin yung message per password. Kung strong, moderate, or weak ba siya. So, meron tayong strength message dito. Of course, meron tayong parameter na int score. At dito po lilitaw yon, password strength, score over 5. So, eto po siya. Okay, so ngayon, if daw yung score natin is less than equal to 2, so ang score natin ay 1. So ibig sabihin, nandito yung password natin kasi less than equal to 2. So 2 pababa ay weak yung password. Pero kapag nag-score tayo ng 4, no, pababa hanggang 3, moderate po 'yon. Pero kapag nag-score tayo ng above sa 4, which is 5 pataas, yun nga, especially 8, no, magiging strong password tayo. So, ipapakita natin yung strong password ngayon. So, for example, ang strong password natin ay password at 15. So, evaluate natin siya. Password length 8 greater than 8. Password length ay greater than equal to 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 siya. So, eto, mag-a-add tayo ng 1. Okay, so ang score natin ngayon, 1. Meron ba siyang digit? So, meron siyang digit. Eto. So, 2 na yung score. May upper ba siya? So, eto yung upper natin. So, 3 na yung score. May lower ba siya? Of course, meron yan. Yung password natin. Yan, lower. So, 4 na yung score. Meron ba siyang symbol or special character? Meron yan, yung at. So, 5 score yung meron tayo. So, i-run natin yung program. So, password strength score is 5/5 and strong password tayo. So, yan yung function natin para sa password visualizer natin.